So what's up mga kadiskarte. So ngayon mga kadiskarte, may binaba tayo na transmission ng Tito. Yung concern nito ng customer ay jerking. So ito, kinotation ito sa ibang branch namin, pero dito pinagawa sa akin. So medyo mahirap lang mga kadiskarte pag nagtanggal ng transmission. So yung ginawa ko, yan, nagtanggal tayo ng cradle para masyadong maluwag. So siyempre kailangan tanggalin natin yung mga axle nya. So ito kailangan din natin ihiwalay kasi nga yung isang tornilyo ng transmission nakaharang. So kailangan din natin tanggalin to. Siyempre yung kanyang propeller. So ganyan lang yung ginawa natin mga kadiskarte. Kasi wala mang yung iba, may mga diskarte din sila kung paano magtanggal. So sa atin ganito. So yung kanyang flywheel. So papalitan natin dito mga kadiskarte, dual clutch. So naibaba na natin transmission nya. Ito ay 20,000 km pa lang yung tinakbo nito mga kadiskarte. Okay naman yung shifting, may konting jerking lang siya. So palitan natin ng dual clutch kasi yun yung pinadala dito na pyesa. Pero hindi rin ako sigurado kung mawawala yan. Pero try lang natin. Total dito naman nagpadala ng pyesa, yan doon ipapalitan natin. So yan, kukunin ko lang yung pyesa doon para makita nyo kung anong papalitan natin. So ito mga kadiskarte yung kanyang dual clutch. So ganyan lang siya kaliit. Tingnan natin ko parehas. So first time ko rin mga kadiskarte kasi na magpalit ng dual clutch ng Tito. Kasi hindi naman talaga madalas masisira tong Tito eh. Ang madalas nagkakaproblema na dual clutch yung X90 na luma. So ito first time ko rin magpalit nito ng Tito. So tingnan natin kung anong ano nito mamaya kinalabasan. Ganun pala siya. Kaya pala wala siyang kasama dati sa ganito kasi may takip na. Bearing lang pala to. Ako parehas na. So yun na mga kadiskarte yung kanyang dual clutch. So maliit lang ang dual clutch mga kadiskarte ng X90. Ang laki. Ito yung liit. Ang paghugot naman yan mga kadiskarte, hugutin lang. Kailangan balance lang yung paghawak. Wala naman tayong kailangan na anuhin dyan. Hindi, ito lang dual clutch lang. Yan. Tingnan natin yung likod. Ano meron? Wala pala. Wala naman tayo kailangan tanggalin. So papasok na natin yan. Intro na siya, ikot-ikutin lang hanggat sa pumasok siya. So yan, pasok na siya. So ibalik na lang natin yung kanyang takip. Ganun lang siya kadali mga kadiskarte pala. So basic lang. So huwag natin kalimutan yung kanyang bearing. Tapos yung kanyang takip. Ganun pala siya ka-basic. Ayan, so yung ano niya kailangan natin ingatan kasi baka masira.
So yun mga kadiskarte, pag naglagay ng oil seal, kailangan ipasok ng maigi mga kadiskarte. Huwag basta-basta ipasok kasi baka masira yung kanyang pinakalabi dun sa loob. Kailangan unti-untiin mo siyang ipasok, ikot mong ganun. May flat screwdriver ka na maliit, mas maganda. Kasi pag binigla mo siyang pasok, pag nag-deform yung seal, so may tendency na magkaroon ng leaking. So balikan na natin yung tornilyo. So basic lang.